Hi mga ka-PNG, ito po si Boss G, OFW mula sa Papua New Guinea. Magandang araw. Kumusta na po mga ka-PNG? Ayan, nandito pa rin tayo sa Manila. At tayo tumitingin nga ng bigas at bibili tayo ng itlog. Pero hindi muna tayo bibili ng bigas, ipapakita ko lang po ang presyo ng mga bigas. Ayan. Samantala, ang presyo naman po ng itlog sa ngayon ay 10 pesos ang bawat isa. Ayan. Sa isang tray ay mayroong 30 pieces ng egg. So 300 bale. Kaya itong 500 natin ay sinuklian ng 200 ni Kuya. Ayan, at hapon na nga mga ka-PNG, tayo pupunta sa Cubao 5-star terminal at doon tayo sasakay kasi wala nang masasakyan ng ganitong oras sa Pasay City Terminal, hanggang alas 6 lang sila. At gaya po ng inaasahan natin, ayan, traffic. Ito ang sumalubong sa atin. So medyo nangangamba lang kami na baka hindi namin abutan yung alas 6 na biyahe papunta sa probinsya. So dito nga, medyo traffic na rin dito, nag-ipon-ipon na yung mga sasakyan. Pero we are hoping na malalampasan natin ito at aabot tayo sa alas 6. At kung hindi, kasi after 2 hours na naman ang susunod na biyahe. At ito na nga, chinek-in na natin yung ating dalang malaking baggage. At swerte naman na umabot kami. At ito na nga, yung SM Bato. Ayan, so papauwi na kami niyan. At tinitikita na kami ng konduktor. Ayan, mag-aalas 8 na ng gabi at tayo'y nasa biyahe pa rin. Siguro itutulog natin to, at hintayin natin na gisingin tayo ng konduktor. Ayan, at ito na nga ang next day mga ka-PNG. Nandito na kami sa probinsya. Ayan, at ini-enjoy na namin yung mga magagandang halaman at puno. Dito lang din sa paligid ng bahay. Ayan. At kung nasa probinsya ka, hindi mo syempre palalampasin na mag-ihaw ng tilapia. Mabibili mo to sa mga gilid-gilid ng kalsada, ganyan, mga live tilapia. At itong kaibigan natin dito, meron siyang pamamaraan ng pag-iihaw. Binabalot niya ng maraming rock salt at tsaka niya iihawin. So yung rock salt ang magbibigay ng protection para hindi masyadong masunog ang isda at magiging malasa. Tingnan natin yung mga pananim dito sa paligid ng bahay. Ayan, napakarami. At may mga puno pa dyan. Ang advantage ng pagkakaroon ng maraming halaman sa paligid ng bahay ay nakaka-refresh. Ayan, at dito nga ay nagpagawa nga tayo ng suman. Ang tawag dito ay suman sa lihiya. Masarap tong suman na to, kahit wala siyang palaman. Bali, ang gagawin mo lang dyan ay yung malagkit. Parang isasaing mo siya at babalutin mo nga nitong dahon ng saging. Very fresh ito. At siya, pag naluto naman na, isasawsaw mo lang doon sa asukal. Pwede rin namang hindi kung hindi ka mahilig sa asukal. Ayan, so iipunin mo lang siyang ganyan at i-steam mo siya para maluto. Madali lang naman din ang proseso pero kailangan sanay ka lang. So ito na nga yung lutong suman sa lihiya at tetestingin natin. Sausaw natin sa asukal at ayan, tikman na natin. Napakasarap nito mga ka-PNG. At bukod pa sa pagkain ng suman ay ito pa ang isang magandang bagay na makikita mo sa probinsya. Fresh na gulay at yan, buro. So ito nga nagluto din sila ng ayan, gulay. At ang sahog ay piniritong isda. At syempre hindi mawawala ang kanin at kape. Ito yung magbibigay o makapagbibigay sa atin ng ganang kumain. Ayan. Kain po tayo mga ka-PNG. Ayan, at matapos nga po tayong kumain ay magpahangin muna tayo sa labas at enjoy natin ang mga view kagaya nitong mga ibon na lumilipad na naka-formation pa. At yan, ang isang maganda nga rito sa probinsya ay yung pagkakaroon ng opportunity na makapagtanim ka ng mga gulay sa paligid ng bahay mo kasi nga malaki yung yard. Unlike sa Manila, makipot yung lupa sa harapan mo. Usually sa pot ka lang pwede magtanim. Pero dito ayan kung makikita nyo sari-sari ang gulay na nakatanim. Meron tayong talong dito, gabi. Ayan. Sa gawi pa ron merong kamatis. At meron din namang
berdeng ubas. Pero wala pa siyang bunga, ayan. Gumagapang nga pala ito dun sa bakod, ano. At kung naaalala nyo ng mga kabataan, ano tayo, ay kung gusto mo malaman yung anong klaseng mangga ba ang nakikita mo sa puno na wala pang bunga, ay aamin mo lang ang dahon niya. So dito nga ay may nakita tayong poso, ano. Tingnan natin kung gumagana pa. So usually kasi ang poso, kapag matagal mong hindi ginagamit, kailangan mo siyang pasalubungan ng tubig. Pero ito, mukhang malakas talaga yung balong niya kasi hindi ko na pinasalubungan, ano, at may lumabas na kaagad na tubig pagkatimba natin, ano. Ito yung namimiss ko, no, kasi nung bata tayo, ano, nung high school, usually kapag yun, wala naman tayong malalaking baon noon, ano, makikiinom lang tayo sa mga bahay sa paligid ng eskwelahan. Meron silang mga poso doon. At tuwan-tuwa na kami doon, ano, titimbayin namin yung poso. At doon na kami iinom. Walang baso, sasahurin mo ng kamay mo, tsaka mo isasahod din yung bunganga mo sa tapat ng poso. Ayan, at dumating na nga yung time na tayo babalik na sa Manila after ng ilang araw, ano. At medyo mahaba-haba ang biyahe, mga 3 oras pa. So, good luck sa amin. Yan na nga, dumating na nga kami dito at ginabi na kaming masyado kaya nagutom kami. At huminto muna kami sa Jollibee para bumili nitong spaghetti at burger. Yan. Meron din namang yung always favorite natin na French fries at pineapple juice. Ayan. Yun lang po ang video natin for today mga ka-PNG at sana po nakatulong ito sa mga aspiring OFW na pupunta sa Papua New Guinea. Salamat po sa panonood. Goodbye.